Itong aming kamuting kahoy ay nasobrahan na ng tanda. Ito yung mga naputol-putol na at ang mga laman nagkabulok na. Dahil pag hindi mo hinukay yan at dumating sa tamang panahon, nabubulok. Kaya ating bubunutin at marami na itong may nakuha na dito nung mga nakaraang buwan. Ito yung mga huling laman na lang. Ito yung may nakuha na ditong ilang laman. Eh sana ko ano, lalaki pa sana ano. Kasi ating karit yan. Ito pala. Ang laman niya medyo dilaw. Oh, nahukay agad namin eh, may malalaking laman pala. May malalaking laman na, may laman na lalaki. Hindi na ito yung lalaki ano. Ay na yan. Ito yung kasamang nahukay yung isang araw. Ha? Ito yung pantanim. Doon daw pati sa dulo, sa tabi ng bakod. Yung iba pag nagtatanim ay nagsinsauli lamang doon, naglalagay ng isa. Huwag natin gagawin yon, lalo kung ang lupa ay mahina. Dahil bawat halaman ay may bakteriyang mapanira. May kalabang bakterya o fungus o ano man. Kaya minsan lang natin itanim. Pag dito'y kamuting kahoy ngayon, wag uling lalagay ng kamuting kahoy. Dahil ang lupa ngayon ay wala ng nutrients, kakaunti na. Ililipat nyo sa iba yung pagtatanim. Sa halip na dyan uli, ay di kayo ay kukuha ng sa ibang naman yung itatanim. Halimbawa, dito naman, yung pagtatanim ba tinatabo, hindi kahit yan ay patusok. Wag lang kahit yung ngayon ay itong pabaliktad. Basta yung ugat ay sumayod sa lupa, gaganda yan. Kaya ang balinghoy ay ang kamuting kahoy, isang halaman na sobrang bilis itanim. Hindi maarte, mailagay sa lupa, sa magandang lupa kung kinakailangan. Kaya itong ganito, malalaki na sa panahon na mahigit ng 1 year. Kaya awan ko ito'y mapapakinabangan. Mahigit ng 1 year. Ayan ang kwan. Hindi na siya fresh dahil na napag-iwanan na ng panahon. Kapag ang matanda na, lampas na sa gulang, ay nagsisimula na siyang masira. Lahat ng bagay sa mundo pag lumampas sa gulang ay nasisira. Pero itong ganito, magandang pang-feed sa manok, pakain sa mga aso pag nilaga, hindi kaya ibalik uli sa lupa, ipakain sa mga bulati na sumpungan ko na ang vermiworm ay nagpipista sa laman ng kamuting kahoy. Kaya tayo, isang puno yung ating hinukay, maraming puno ang kanyang kapalit. Itong dahon niya, may mga business na ang pinagkakakita ay dahon ng kamuting kahoy, hindi yung laman. Sapagkat pag ito ay yung pinutol, tumatalbos lalo ng marami. At yung mga talbos na ito, yan ay edible. Pati itong katawan na maliit na ito, pag mura pa, kung gayon pwede nang kainin yon. Parang sitaw yung ganyan pwedeng kainin yan.
hanggang malambot pa ay pwedeng kainin. Sinasama ng iba sa isda, sinasama sa kaya ginagata ng pure sa ilang mga bansa na naghihirap, hindi sila kumakain ng talbos. Ang kinakain nila yung magugulang na dahon, sapagkat ito nga naman yung makakabusog at masustansya. Yung munang unahin nila. At kapag itong mura nito ay malalaki na rin dahon, sa kanila kakainin. Sapagkat nakita nila na ang balinghoy, ang kamuting kahoy, masustansya pati dahon. At yung ang katawan niya na pag nilaga ay sa mga masasakit na rayuma, arthritis, ay parang pain reliever siya na nagtatanggal ng kirot. Kaya yung isang punong balinghoy, hindi ko isa nga pala, kung kayo magtatanim, ito ay pwede na yung itanim mo. Hindi lang magulang ang inyong itatanim. Pati yung gayong napagsuluyan, no? Magandang itanim yan. Subukan natin, ha. Makikita natin sa inyo na ito ay tutubo ng maganda. Kasi yung iba ay kauntian niya, mura. Sayang anyat, hindi pa magulang yung sanga. Kagaya nito, pag inyong itatanim, huwag niyong puputulin doon. Meron siyang parang nodes. Doon nyo puputulin. Pag dyan ninyo pinutol, alanganing mabuhay yan. Nakikita nyo ito ay parang matigas. Doon siya tumalbos. Pwede yang itanim. Kukuhain natin at ipakikita ko. Itong si Andrew ay napakalamig ng kanyang kamay. Yung kasing maliliit na malunggay, mahirap buhayin yon. Pag siya nagtanim, kahit ganyan lang kalalaki yung sanga, nabubuhay. May mga taong, kumbaga, yung mga kamay ay pinagpala para sa pagpaparami ng halaman. May mga tao kasing siyang pagtatanimin niya, malamig yung kanyang kamay. Magtanim. Yun ay parang mayroong yung pinagsangahan yung matigas sa bahagi. Pag yun ay inalis ninyo, mahirap mabuhay yan. Pero pag yun ay kasama, ay ito yun, oh. Yung puno na yun. Ito. Yung pinakapuno, ito yung pinakapuno dapat kasama. Matigas sa bahagi. Tatanggalin yung ilang dahon, pero pagka kulimlim, pwedeng hindi na. Yung kasi mahirap malanta. Ang ganda nito. Matigas yung, bagaman siya talbos, matigas yung puno niya. Doon siya bumukol. Kaya yun yung kahit mura pa, doon lalabas ang laman. Sa na yun. Marami palang pananim dito. Linya mo pala isa din. Yan. Nga pala itong kapatid ko ay mayroon itong pandem. Mayroon nagba-vlog yan. Ano nga ang kuha mo sa Facebook? Meron akong kalusugan at Biblia saka mga daan ng katotohanan. Yon. Mga daan ng katotohanan. Anong pangalan mo sa Facebook?
Ambrosio Vito. Ambrosio. Dahil nung yung sa isilang, yung tatay ko tumingin sa kalendaryo ni Lopez. Yung pitsang yon ay si Lopez noon ang basihan kung anong pangalan mo. Meron siyang kalendaryo ng mga pangalan. Ay nang tingnan ng tatay ko, yung Ambrosio, ang ibig sabihin ay walang kamatayan. Kaya siya ay naging Ambrosio. Nakakita ko simula pa noon, yung kanyang kamay ay pwede siyang magparami ng dragon fruit sa pamagitan ng bunga. Napapasibol niya yung mga buto niyan. Kaya siya ay itong talented sa pagtatanim. Pagsundo dito, siyang magtatanim para talagang buhay. Kita niyo, sabi ng iba mura naman yan, itapon na natin. Ito, pag umugat yung panayo, yun ang matitindi ang laman. Ibang klaseng technology ito. Ito ay kauna-unahan. Dahil yung iba, yung magugulang na katawan ang itinatanim. Ito. Tama mo na. Ito mo. Mahalaga ay sumayad siya sa lupa. Lalo ngayon basa-basa. Ay siya, ang ganda niyan. Ayos na siguro yan. Ngayon ay sapagkat yan ay mura, posible yang matuyo. Kaya pangsamantala, tatabunan nyo ng mga dahon, mga damo. Tatabunan nyo. Pagkaraan ng isang linggo, saka nyo alisin yan. Para yung kanyang mura na katawan ay maingatan sa init. Dahil yan ay mura, ang tintinsin niya na matuyo. Ay pag ganitong tag-ulan yung itinanim, tapos ay matatabunan pa, siguradong niya ito ay tanim kayo ng murang sanga ng kamuting kahoy. Dapat yung lupa ay kung tuyo ay didiligin muna bago itanim at hapon itatanim. Sapagkat ngayon ay tag-ulan, umuulan sa bandang hapon, umaga na namin itinanim, basa yung lupa tapos ay may tabon pang mga damo. Yung pinagamasan din yung itatabon. At dadagdagan mo na lamang yung mga damo na yan yung magsisilbing pataba ng ating kamuting kahoy. Kaya kung kayo magtatanim ng kamuting kahoy, yung iba yung nadi-discourage, naku ay mga muraan niya pwedeng sumibol yan. Yan ay puputulin ninyo at ilalagay sa lilim at tatabunan ng mga basang tuyong damo. Mga ilang araw lalabas yung ugat. Kahit yan ay murang-mura, pwede na ninyong itanim yan. Mapaparami ang kamuting kahoy. Dito bumili ako ng 1 kilong kamuting kahoy. Ang bili ko ay 60 pesos. Ito yung Mindoro. Occidental Mindoro. Super mahal ang kamuting kahoy. Ito yung ang tanim dito yung mais at palay. Nakalimutan na nila yung mga crops na pwedeng pakinabangan ng walang gaanong gastos. Kagaya ng root crops. Ang kamuting kahoy ay gumaganda kahit walang gaanong gastos, walang gaanong abuno, basta masipag ka lamang magtanim. Ito yung
pag itatanim namin, ilang puno na uli yan, no? Okay, nakita ninyo kung paano magtanim ng talbos ng kamuting kahoy, yung murang katawan pala ng kamuting kahoy, para lalong dumami, kakaunti ang gastos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.